Dahil sa kahirapan, isang pangako lamang ay sapat na upang umalis sa kanilang probinsya at pumasok sa nakamamatay na bitag. Hakbang 2. Pagkolekta ng kargo. Matapos makumbinsi, dinala sila ni Mang Tano sa warehouse na nagkukubli bilang isang dormitoryo sa Central Luzon. Sa labas, mukha lamang itong ordinaryong lugar ng pahingahan. Ngunit sa katunayan, ito ay ang collection point. Dito, kinukuha ang lahat ng ID ng mga biktima at pinananatili sila ng ilang araw, naghihintay na makolekta ang sapat na bilang at pagkatapos ay ilipat. Sa panahong iyon, sinabihan silang panatilihing lihim at huwag makipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Hakbang 3. Pagpatulog. Bago ang nakamamatay na biyahe, ang lahat ng biktima ay bibigyan ng masaganang pagkain at sa kanilang pagkain at inumin ay inihanda